ay tinawag na mga anak ng Diyos. Then how can you become child of a creator God? Kaya kung tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay makakatanggap ng pagpapala mula sa panalangin. The Bible said that if you realize and believe in Jesus Christ as a creator God, you become child of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. Pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. Open Bible, John chapter 1, verse 10 to 12, read it. Ang Biblia, sa amin ito. Open Bible, John chapter 1, verse 10 to 12, read it. In John 1, verse 10 and 12, sinabi rito, nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya mangnilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat na tumatanggap sa kanya at nananalig sa kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito ay mula sa John 1 verse 10 to 12. Amen. John chapter 1 verse 10 says that Jesus is God the creator. John chapter 1 Mahal ka ng verse 10 Diyos, says kaya namatay sa krus para sa iyo, para mabuhay ka sa kanyang kaharian. Mahal ka ng Diyos na tagapaglikha, dahil mahal ka ng Diyos, nagpasya ang Diyos na gawing kanyang mga anak. However, it is said that the people of the world did not recognize Jesus as God the creator. Kung ikaw ay magiging anak ng Diyos, ikaw ay mapapalaya mula sa diablo at mga sumpa. Kung magiging anak ka ng Diyos, mapapalaya ka sa kasalanan at impyerno. Kung magiging anak ka ng Diyos, tatanggap ka ng mga sinasagot o sasagot sa mga panalangin. Kung ikaw ay naging anak ng Diyos, lalapit sa iyo ang Diyos kasama ang kaharian ng Diyos. Kung kayo, paano tayo magiging mga anak ng Diyos na lumikha? John chapter 1 verse 11 says, na kung napagtanto mo at naniniwala ka kay Jesucristo bilang Diyos na lumikha, ikaw ay magiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse sabi sa chapter 1 verse 10 na si Jesus ang Diyos na manlilikha. Gayon pa man, sinasabing hindi kilala ng mga tao sa mundo si Jesucristo bilang Diyos na tagapaglikha. John chapter 1 verse 11 said that even the Jews who claimed to believe in God did not recognize Jesus as the creator God and did not accept Jesus as the creator God. Gayon pa man, sinasabi sa Juan 1, talatang 12, na ang mga tumanggap sa Kanya ay nagiging mga anak ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang isang tao, ibig sabihin ba ay magiging anak ka ng Diyos? Tama yan. Ganito, na ang sino mang nakilala ni Jesucristo bilang Diyos, o nakilala kay Jesucristo bilang Diyos na lumikha at tinatanggap siya bilang Diyos na lumikha ay magiging anak ng Diyos. Hindi kinakilala ng mga tao sa mundo si Jesus bilang ang Diyos na lumikha. At kahit mga Hudyo ay tinikilala si Jesus bilang Diyos na lumikha at hindi sa tinanggap, gayon pa man, sinasabing mga nakakilala at tumatanggap kay Jesucristo bilang Diyos na lumikha
ay nagiging mga anak ng Diyos. Sa mga katuwid, ang katotohanan si Jesucristo ang Diyos na lumikha ang tanging katotohanan para sa magiging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng mensahe ngayon, malalaman mo ang sekreto ni Jesucristo ang Diyos na lumikha. At sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo bilang ang Diyos na lumikha, matatanggap mo ang otoridad ng maging anak ng Diyos. However, John chapter 1, verse 12 said that those who receive him become child of God. Kung gayon, paano natin malalaman na si Jesucristo ang Diyos na lumikha? Mula sa Juan 20, talatang 27 hanggang 29, hanapin ang iyong Biblia at basahin ito. Sinabi rito kay Thomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ito ay mula sa Juan 20, talatang 27 hanggang 29. If you accept Jesus as Son, does that mean you become child of God? 목사님, 죄송합니다. 예? 지금 이 친구가 목사님 설교를 제대로 못 알아듣고 있어요. 한글로 하세요. 내가 그러면 예, 알겠습니다. 지금 몇 이어서 번입니까? 할게요. 소리가 지금 안 들려갖고. 그렇구나. 그러면은 2번부터 다시 할게요. 2번부터. 2번. 네? 2번부터 할게요. 2번부터. 2번이요? 2번. 예, 2번. 그러면 어떻게 하면 창조주 하나님의 자녀가 될 수 있을까요? 여기부터요. 2번부터. 목사님 들리세요? 2번부터. 목사님 들리세요? 소리가 꺼졌는데 안 들리네요? 목사님 말씀하세요. 예. 2번부터 할게요. 그러면 어떻게 2번. 하면 창조주 하나님 자녀가 될 수 있을까요? 잠깐만요. 그러면 어떻게 하면 창조주 하나님의 자녀가 될 수 있을까요? 예. 앞부분이에요. 그러면 예수 그리스도가 창조주 하나님이라고 어떻게 할 수 있을까요? 그러면 어떻게 하면 창조주 하나님의 자녀가 될 수 있을까요? 2번이요. 2번. 다시 2번. 예, 다시 2번. 오케이. Ang mga naniniwala kay Jesus bilang Diyos ay tunay na pinagpala ng Diyos. Dahil kung naniniwala kay Jesucristo bilang Diyos na lumikha, nakatanggap o matatanggap mo ang otoridad na maging anak ng Diyos. Kung gayon, paano malalaman ni Tomas sa Jesus bilang Diyos at ipagtatapat siya bilang Diyos? Karamihan sa mga tao ay naniniwala na si Tomas ay isang naniniwala kay Jesus bilang Diyos dahil nakita niya si Jesus sa na bumangon mula sa mga patay. 성경은 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 깨닫고 믿으면 하나님의 자녀가 된다고 말씀합니다.
Mula sa Juan, chapter 20, talatang 27 hanggang 24, sinabi ko rito, hanapin ninyo ang inyong mga Biblia at basahin ito. Ipinagtapat ni Tomas sa muling na buhay si Jesus, Panginoon ko, Diyos ko. Nang aminin ni Tomas kay Jesus, Diyos ko, sinabi ni Jesus, mapalad ang hindi nakakita at naniniwala pa. Ang mga naniniwala kay Jesus, bilang Diyos, ay tunay na pinagpala ng Diyos. Dahil kung naniniwala kay Jesucristo bilang Diyos na lumikha, matatanggap mo ang otoridad na maging anak ng Diyos. 아니 Parang niya sa mga tao ay naniniwala 설교한 대로 투명하는 거 맞나요? 왜 이렇게 ay 길죠? naniniwala kay Jesus bilang Diyos. Dahil nakita niya si Jesus na bumangon mula sa mga patay. 예, 말씀하세요. 예. 요한복음 1장 10절에서 12절 성경을 찾아 읽습니다. John chapter 1 verse 10 to 12 reading. John chapter 1 verse 10 to 12 reading. Sinabi ito, na parito siya sa kanyang bayan ngunit hindi sa tinanggap ng kanyang mga kababayan. And then, John, Okay. 오케이. 목사님 말씀하세요. 예, John chapter 1 verse 10 says that Jesus is God the Creator. okay, Juan, isa talatang 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 네. However, it is said that the people of the world did not recognize Jesus as God the Creator. 한글로 하시라니까요. 이 친구가 못 알아들으니까 자꾸 헷갈려요. 그러나 세상 사람들이 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못했다고 말씀합니다. 오케이. Juan, chapter 1, verse 11. Sinabi rito, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. 요한복음 1장 11절에 하나님을 믿는다는 유대인들도 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못하고 예수님을 창조주 하나님으로 영접하지 않았다고 말씀합니다. Okay, ngunit tinanggap ng Diyos na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ang sino man tumatanggap sa Kanya ay ituturing niyang mga anak ng Diyos. 그러나 요한복음 1장 12절에 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다고 말씀하셨습니다. John 1 verse 12. Ngunit ang lahat na tumatanggap o tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 예수님을 어떤 분으로 영접하면 하나님의 자녀가 된다는 의미입니까? Kapag tinanggap natin si Jesus, tayo ay ituturing na mga anak ng Diyos. 그렇습니다. 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 깨닫고 창조주 하나님으로 영접하는 사람은 하나님의 자녀. Yan ang katotohanan na ang Diyos ay ating tagapaglikha. Kaya tinanggap tayo ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na maging anak niya. 세상 사람들은 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못했습니다. 그리고
유대인들조차도 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못하고 영접지 아니하였습니다. 그러나 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 깨닫고 영접하는 사람은 하나님의 자녀가 된다고 말씀합니다. Ngunit ang buong mundo at ang sangkatauhan ay hindi tinatanggap o hindi tinanggap ang Diyos bilang tagapaglikha. Kahit ang mga Jews or taga-ibang lugar ay hindi tinatanggap ang Diyos na tagapaglikha ng lahat. 그러므로 예수 그리스도는 창조주 하나님이다 라는 진리는 하나님의 자녀가 되는 유일한 진리입니다. Ngunit ang tumanggap sa Kanya na makapangyarihan sa lahat na Diyos ay ituturing na mga anak ng Diyos. 오늘 말씀을 통해 여러분은 예수 그리스도는 창조주 하나님이다라는 비밀을 깨닫게 될 것입니다. Ang mensahe ngayon ay dapat ma-realize natin sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay tagapaglikha o lumikha sa atin lahat. 그리고 여러분은 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 믿게 됨으로써 하나님의 자녀가 되는 권세를 받게 될 것입니다. At tumanggap na si Yesu Cristo ang ating tagapaglikha at tanggapin natin ang kanyang pagiging Diyos, tayo ay bibigyan niya ng otoridad upang maging anak niya. 그러면 어떻게 예수 그리스도를 하나님으로 깨닫고 믿을 수 있을까요? Paano ba natin kailangan na ang Diyos ang ating tagapaglikha? Alam niyo ba na ang Diyos ang tagapaglikha ng lahat? 요한복음 20장 27절 29절까지 성경을 읽습니다. Para malaman natin na ang Diyos ang tagapaglikha dito sa Juan 10:27 sinabi, saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang kamay sa aking pagilan. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko ang Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, maniniwala naman kapagkat nakita mo ako, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. 아멘. 도마는 부활하신 예수님을 향하여 나의 주시오, 나의 하나님입니다 라고 고백합니다. And Thomas confesses to the resurrected Jesus Christ, siya ay naumpisan sa Diyos at sinabi, Ama, patawarin mo po ako. 도마가 예수님을 향하여 나의 하나님입니다 고백했을 때 예수님께서는 보지 못하고 믿는 자가 복되도다 라고 말씀하셨습니다. 아멘. At muli po sinabi ni Tomas, Jesus, Panginoon mo, patawarin mo po ako, sapagkat ngayon, hindi ako naniwala, pero ngunit ngayon ay naniniwala na po ako sa inyo. 예수님을 하나님으로 믿는 자는 하나님으로부터 참 복을 받는 사람입니다. 아멘. Ay pagpapalain niya at tatawagin niya mga anak niya. 왜냐하면 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻기 때문입니다. Dahil dyan, dapat tayo maniwala na si Yesu Cristo ang ating tagapaglikha at tatanggap tayo ng karapatan na magiging anak niya. 그러면 어떻게 도마는 예수님을 하나님으로 깨닫고 예수님을 하나님으로 고백할 수 있었을까요? At dito, natin malalaman na si Cristo ang lumikha ng lahat. 대부분 사람들은 도마가 죽었다가 부활하신 예수님의 모습을 보았기 때문에
도마는 예수님을 하나님으로 믿게 되었다고 생각합니다. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na si Tomas ay naniwala kay Jesus bilang Diyos dahil nakita niya si Jesus na tumangon mula sa mga patay. 오늘날도 죽었다가 다시 살아난 사람들이 간혹 있습니다. 그렇지만 어느 누구도 그를 하나님으로 믿지 않습니다. Kahit ngayon, may mga tao sinasabing namatay at nabuhay ulit. Ngunit walang naniniwala sa kanya bilang Diyos. 나사로는 죽고 썩은 상태에서 3일 만에 살아났지만 여러분 중에 나사로를 하나님으로 믿는 사람이 있습니까? Si Lazarus ay pinatol mula sa kamatayan at pagpabulok sa ikatlong araw, ngunit may naniniwala ba sa inyo na si Lazarus ay Diyos? Naniniwala ba kayo na si Lazarus ay Diyos? 물론 도마가 부활하신 예수님의 모습을 보았기 때문에 도마가 예수 그리스도는 하나님이라는 비밀을 깨닫게 되는데 일부 역할과 일부 도움이 되었을 것입니다. Mangyari pa dahil nakita ni Tomas ang sinuhay ulit si Jesus, siya na may bahagi ito at nakatulong kay Tomas na matanto ang ihip na si Jesucristo ay Diyos. 그러나 도마가 부활하신 예수님을 보는 것이 도마가 예수 그리스도는 하나님이라는 비밀을 깨닫게 되는 결정적인 요인은 아닌 것입니다. Gayon pa man, ang pagkakita ni Tomas sa binuhay ulit si Jesus ay hindi ang tiyak na salin ng pagkaunawa ni Tomas sa lihim ni Jesucristo na ating Diyos. Kung gayon, paano nalaman ni Tomas na si Jesus ang Diyos na may lalaan? 그러면 어떻게 도마는 예수님을 창조주 하나님으로 깨닫게 되었을까요? Muli, kung gayon, paano nalaman ni Tomas na si Jesus ang Diyos na may lalang? 집중하세요. 왜냐하면 여러분도 도마처럼 예수 그리스도는 하나님이라는 결정적인 증거를 보게 될 것이기 때문입니다. Ngayon, tumutok dahil ikaw din tulad ni Tomas ay makikita ang tiyak, nakatibay na si Jesus, Jesucristo ang Diyos. Isinakita ni Jesus kay Tomas ang kanyang mga kamay na may mga marka ng pako at sinabi, tingnan mo ang ating mga kamay at maniwala ka. 예수님은 도마에게 못자국이 있는 자신의 손을 보여주시면서 내 손을 보고 믿는 자가 되라고 말씀하셨습니다. Sa sandaling makita ni Tomas sa mga kamay ni Jesus na may marka ng pako, napagtanto ni Tomas ang lihim ni Jesucristo na ating Diyos. At ipinagtapat ni Tomas kay Jesus, Diyos ko, hindi napagtanto ni Tomas ang sekreto ni Jesus o ni Jesucristo na ang Diyos matapos makitang muli na nabuhay na si Jesus. 도마는 예수님의 못자고 있는 손을 보는 순간에 도마는 예수님은 하나님이라는 비밀을 깨닫게 되었습니다. 그리고 도마는 예수님을 향하여 나의 하나님으로 고백합니다. Napagtanto ni Tomas ang lihim ni Jesucristo ay Diyos sa pamamagitan ng pagkakita sa mga marka ng pako sa mga kamay ni Jesus. Sa mga katuwid, ang mga marka ng pako sa mga kamay ni Jesus ay nangungulugan na mayroong tiyak na ebidensya na si Jesucristo ay Diyos. Paano nalaman ni Tomas na si Jesus ay Diyos sa pamamagitan ng mga marka ng pako sa mga kamay ni Jesus? 아멘. 도마는 예수님의 부활하신 모습을 보고 예수 그리스도는 하나님이라는 비밀을 깨달은 것이 아닙니다. Dahil nakita ni Tomas ang pangalan ng Diyos sa mga marka ng pako sa mga kamay ni Jesus, dahil na nangahulugan ng pangalan ng Jehovah, ay tingnan mo ang kamay, tingnan mo ang kuko,
ipinakita ni Jesucristo kay Tomas ang kanyang mga kamay na may marka ng pako at sinabi sa kanya, tingnan mo ang aking mga kamay at maniwala ka. 도마는 못자국이 있는 예수님의 손을 보고 예수 그리스도는 하나님이라는 비밀을 깨달은 것입니다. Ayon sa utos ni Jesus, ang tumingin sa kanyang mga kamay nang makita ni Tomas ang mga marka ng pako sa mga kamay ni Jesus. Nakita niya ang pangalan ni Jehovah na ang ibig sabihin ay tumingin sa kamay. Tingnan mo ang pako. Muli, ang salitang Jehovah na ibig sabihin ay tumingin sa kamay. Tingnan mo ang pako. Ang pangalan Jehovah ay binubuo ng 4 na alpabetong Hebreo. Yun, He, What, O. Meaning, 그러므로 못자국이 난 예수님의 손에는 예수 그리스도는 하나님이라는 결정적인 증거가 있다는 의미입니다. ito ang mga ebidensya sa aking mga kamay, sa aking pagkakapako mula sa krus. 어떻게 도마는 못자국이 있는 예수님의 손을 통해 예수님은 하나님이라는 것을 깨닫게 되었을까요? Sinabi ni Tomas, tingnan mo ang mga marka sa mga kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakapako sa krus. 도마는 못자국 난 예수님의 손에서 하나님의 이름을 보았기 때문입니다. Muli niyang sinabi, tingnan mo ang aking mga kamay. Narito ang mga marka ng pagkakapako sa akin sa krus. 왜냐하면 여호와라는 이름의 의미가 손을 보라, 못을 보라 의미이기 때문입니다. Sa mga tuwid, ang ibig sabihin ng Jehovah ay tingnan ang kamay, tingnan ang pako. Ipinakita ni Jesucristo kay Tomas ang kanyang mga kamay na may marka ng pako at sinabi sa kanya, tingnan mo ang aking mga kamay at maniwala ka. 예수 그리스도께서 못자국이 있는 손을 보여주시면서 도마에게 내 손을 보고 믿는 자가 되라고 말씀하셨습니다. Ipinakita ni Jesucristo kay Tomas ang kanyang mga kamay na may marka ng pako at sinabi sa kanya, tingnan mo muli ang mga kamay at maniwala ka. 도마는 손을 보라라는 예수님의 말씀에 따라서 못자국이 있는 예수님의 손을 보는 순간에 손을 보라, 못을 보라는 의미를 가진 여호와 이름을 본 것입니다. Ayon sa utos ni Jesus na tumingin sa kanyang mga kamay, nang makita ni Tomas ang mga marka ng pako sa mga kamay ni Jesus, nakita niya na ang pangalan ni Jehovah na ang ibig sabihin ay tumingin sa kamay, tingnan mo ang pako. Kaya nakita ni Tomas ang mga marka ng pako sa kanyang mga kamay ni Jesus ay pinagtapat sa Diyos ko. 여호와라는 이름은 윷해 바보해 히브리어 알파벳 4알파벳으로 이루어졌습니다. Sa oras na ito, kung napagtanto mo na sa Jesucristo ay Diyos, sabihin ang Amen. Sabihin nyo, Amen. 아이멘, 아이멘. 히브리 알파벳은 각각 의미를 가지고 있습니다. Ang mga alpabetong nakasaad doon ay may kahulugan mula sa alpabetong Hebreo. 요드 same, 윷 means hand. 윷은 손이라는 의미입니다. Pag sinabing yun, ibig sabihin ay kamay. Y-U-D, kamay. 해는 로켓, 보라는 의미입니다. Siya ay nangangahulugan naman tumingin. 바보 Y, 와우, same, 바보 Y, same.
바보는 못이라는 의미입니다. 내일. Ang salitang bag sa Hebreo or walk, meaning mga kuko or nail. 로켓, 보라는 의미입니다. At ang ibig sabihin ng he or he means look at me. Tumingin ka sa akin. 따라서 여호와는 손을 보라, 못을 보라는 의미입니다. Sa mga katuwid, ang ibig sabihin ng Jehovah ay tingnan mo ang mga kamay ko. Tingnan mo ang mata ng mga pako. 예수 그리스도께서 못자국에 있는 손을 보여주시면서 도마에게 내 손을 보고 믿는 자가 되라고 말씀하셨습니다. Ipinakita ni Yesu Cristo kay Tomas ang kanyang mga kamay na may mata ng pako at sinabi sa kanya, tingnan mo ang aking mga kamay at maniwala ka. 도마는 손을 보라는 예수님의 말씀을 따라서 못자국에 있는 예수님의 손을 보는 순간에 손을 보라, 못을 보라는 여호와 이름을 본 것입니다. Ayon sa utos ni Jesus na tumingin sa kanyang mga kamay, nang makita ni Tomas ang mga mata ng pako sa mga kamay ni Jesus, nakita niya ang pangalan ni Jehovah na ang ibig sabihin ay tumingin sa kamay. Tingnan ang pako. Kaya nakita ni Tomas ang mga mata ng pako sa mga kamay ni Jesus at ipinagtapat, Diyos ko! 그래서 도마는 예수님의 손에 못자국을 보고 나의 하나님이라고 고백한 것입니다. Kaya nakita ni Tomas ang mga marka ng pako sa mga kamay ni Jesus at ipinagtapat niyang muli, Diyos ko, Panginoon ko. 이 시간 예수 그리스도는 하나님이라 깨달은 분은 아멘 하세요. 아멘. Sa oras na ito, kung napagtanto mo si Yesu Cristo ay Diyos, sabihin muli ang Amen. Sabay-sabay tayong sabihin ang Amen. 보냈어요. bless you. 할렐루야. 다음에 예수님은 제자들에게 나의 하나님이라고 반복적으로 말씀하셨습니다. Sa huling gabi, paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ay Diyos. Muli, sa huling gabi, paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang Diyos. 요한복음 14장 14절 성경을 읽으세요. Mula sa Juan, 14, talatang 14, sinabi, Hanapin ang Biblia, gagawin ko ay anumang hihingin ninyo sa pangalan ko. Muli, sinabi niya sa John 14 verse 14, gagawin ko ang anumang hihingin ninyo sa pangalan ko. 아멘. 예수님은 내게 무엇이든지 기도하면 응답하겠다고 말씀하셨습니다. Sinabi ni Jesus, kung mananalangin ka sa akin, para sa mga bagay, sasagutin kita. Naniniwala ba kayo? Again, naniniwala ba kayo? 여러분은 오직 하나님에게만 기도하셔야 합니다. 아멘. Dapat kang manalangin sa Diyos lamang. Ang tanging layunin ng ating mga panalangin ay ang Diyos lamang. 우리가 기도하는 유일한 대상은 하나님이십니다. 아멘. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, kung mananalangin ka sa akin, sasagutin kita. Ang kahulugan ng salitang ito ay Jesus, ang Diyos, na tumanggap ng mga panalangin. 그런데 예수님은 나에게 기도하면 응답하겠다고 말씀하셨습니다. Ang Diyos lamang ang makakasagot sa anumang mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ipanalangin ako para sa anumang bagay at tutugon ako. 이 말씀의 의미는 예수님께서 기도 받으시는 하나님이라는 의미입니다. 아멘. Ang kahulugang Jesus ay isang Diyos
na maaaring tumugon sa anumang panalangin. 그리고 예수님은 내게 무엇이든지 내게 기도하면 응답하리라 말씀하셨습니다. 아멘. Si Jesus ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Kung maniniwala ka, sabihin mo, Amen. Lahat tayo ay magsabi ng Amen. 아멘, 아멘, 아멘. 무엇이든지 응답할 수 있는 유일한 분은 하나님밖에 없습니다. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na naniniwala sa Diyos. Bilang ang tanging Diyos, maniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa akin. 그런데 예수님은 내게 무엇이든지 기도하면 내가 응답하겠다고 말씀하셨습니다. Gayunpaman, sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin. Kung paano naniniwala ka sa Diyos, ibig sabihin, si Jesus ay ang parehong Diyos na ating paniniwalaan. 이 말씀의 의미는 예수님이 무엇이든지 기도를 응답할 수 있는 하나님이라는 의미인 것입니다. 아멘. Kaya, sinabi ni Jesus na ang parehong Diyos ay iyong paniniwalaan. 아멘. 예수님은 기도 받으시는 하나님이십니다. 믿으면 아멘 하세요. Kaya sinabi ni Jesus, ang nakita sa akin ay nakakita sa Diyos. Ito ay mula sa Juan 14, talatang 7. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula sa ngayon ay kilala na ninyo siya at ang inyong nakita. Amen. 아멘. Sabihin natin, 아멘. 요한복음 14장 1절 읽으세요. John 14 verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. 예수님은 하나님을 유일신으로 믿는 제자들에게 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 말씀하십니다. Jesus ang Diyos na dapat ating maniwalaan. Kung naniniwala ka, sabihin ang Amen. Muli sabihin natin Amen. 아멘, 아멘, 아멘. 너희가 믿고 있는 하나님을 믿는 것과 같이 동일하게 나를 믿으라는 의미는 내가 너희가 믿고 있는 동일한 하나님이라는 의미인 것입니다. 아멘. Kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang sermon, sa mamahalang, malinaw na sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, ako ang Diyos na inyong sinasampalatayanan at ako ang Diyos na inyong dinadalangin o itinadalangin. 우리가 믿어야 할 믿음의 대상은 오직 하나님이십니다. Dahil si Jesus ang Diyos na lumikha, sinabi ni Jesus, ako ay umiiral na bago palikhain ang mundo. 그런데 예수님은 하나님을 믿는 것과 동일하게 나를 믿으라 말씀하십니다. 아멘. Mula sa Juan 17 verse 5, dapat maniwala tayo sa Kanya at pagpapalain tayo ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. 이 말씀의 의미는 예수께서 너희가 믿고 있는 동일한 하나님이다라고 하는 의미입니다. Ibig sabihin nito, ang Diyos na lumikha ay dumating sa mundong ito bilang liwanag. 그래서 At ang lahat 예수님은 na nakita sa Kanya ay bibiyayaan niya na maging anak ng Diyos. 그래서 예수님은 나를 본 자는 하나님을 본 자다라고 말씀하신 것입니다. Mula sa John 14 verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at ang inyong nakita. 요한복음 14장 7절 읽으세요. Muli,
mula sa John 14 verse 7. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang Ama, mula ay kilala mo na sa at ang inyong nakita. 예수님은 우리가 믿어야 할 하나님이십니다. 믿으면 아멘 하세요. At sinabi ni Jesus, maniwala ka at lahat ang naniniwala sa akin ay sabihin ang Amen. 아멘. 그러므로 고별 설교를 통해 예수 그리스도는 제자들에게 나는 너희가 믿고 있는 하나님이시고 나는 너희가 기도하고 있는 하나님이다라고 분명하게 말씀하신 것입니다. Gayunpaman, hindi kinakilala ng mga tao ang mundo na si Jesus bilang lumikha. Hindi kinikilala ng Diyos ang mundo, ang tao sa mundo, si Jesus bilang ang Diyos nating lumikha. At ang tao ay sa mundo ay hindi naniniwala kay Jesus bilang Diyos na lumikha. 예수님은 창조주 하나님이기 때문에 예수님은 나는 창세 전부터 있었다라고 말씀하십니다. Dahil sa ang lumikha sa atin at sa ang lumikha ng lahat, siya ay nag-i-exist or narito sa mundong ibabaw na ito bilang tagapaglikha or lumikha ng mundo. 요한복음 17장 5절 읽으세요. Okay, basahin natin ang 1:17, talatang 5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. 아멘. 요한복음 17장 5절에 예수님은 자신이 하나님 아버지와 창세 전부터 함께 있었다라고 분명히 말씀하고 계십니다. Sa katotohanan ito, ang pag-ibig ng Diyos ang binabanggit ng Biblia. Kung gusto mo maniwala kay Jesus bilang Diyos at maging anak ng Diyos at pumunta sa langit, sabihin mo ang Amen. Amen. Hallelujah. 아멘. 그러므로 예수 그리스도는 창세 전부터 계신 하나님이신 것입니다. Naniniwala ba kayo na si Jesucristo ay nag-i-exist sa mundong ito? 아멘. 요한복음 1장 1절에서 5절 읽으세요. Okay, mula sa chapter 1, verse 1 to 5, sinabi, sa pasimula ay naroon na ang salita, kasama ang Diyos, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi kailanman nagkape ng kadiliman. 아멘. 요한복음 1장 1절에서 5절은 예수님은 태초부터 하나님 아버지와 함께 계셨던 창조주가 하나님이다라고 말씀합니다. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Ito ay mula sa 1, talatang 9 hanggang 10. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ng sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. 그리고 창조주 하나님은 빛으로 이 땅에 왔습니다. Mula sa Gawa 20, talatang 28, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa kanyang sariling anak. 그러니 세상 사람들은 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못했습니다. Ang mga tao sa mundong ibabaw na ito
ay hindi nakakilala sa Diyos at hindi naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat. 요한복음 1장 9절 10절 읽으세요. Mula sa Juan, talatang 1 hanggang 10, ulit sinabi ang tunay na ilaw ang tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ng sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi sa nakilala ng sanlibutan. 세상 사람들은 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못하고 세상 사람들은 예수님을 창조주 하나님으로 믿지 못했지만 그러나 요한복음 1장 12절에 예수님을 창조주 하나님으로 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀하셨습니다. 할렐루야. At sinabi sa Juan, chapter 1, verse 12, maniwala ka na si Jesucristo ang ating lumikha, ang tagapaglikha, at siya ay may karapatan na tawagin tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah! Tayo ay mga anak ng Diyos. 여러분은 예수님의 하나님의 피라는 말씀을 들어본 적이 있습니까? 여러분은 하나님의 피라는 말씀을 들어본 적이 있습니까? Naniniwala ba kayo sa salitang ito na narinig ninyo na ang Diyos ay namatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus at dumanak ang mga dugo? 예수 그리스도는 창조주 하나님이기 때문에 예수의 피는 하나님의 피입니다. Dahil si Jesucristo ang ating tagapaglikha, siya ay ipinako sa krus at 사도행전 20장 28절 성경을 읽으세요. Sinabi niya sa Biblia ay ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. 사도행전 20장 28절 읽으세요. 예예. 목사님, 시간이 너무 가고 그래요? 끝내야 될 것 같아요. 예예. 기도하고 마치러 갔어요 그러면요. 예예. 뭐 기도하시고 마칩니다. 예예. 목사님이 정리하셔야 그럼 마무리하세요 목사님. 성교사님. 예예. Pakinggan natin ang panalangin ng ating pastor o walang iba kung nagre-reporto ka. Tayo po ay manalangin at kayo lahat. At iluho ang mga ulo ninyo at ipikit ang mga mata. Sabay-sabay natin bigkasin ang panalangin ito ay tinuro sa atin sa Mateo 6, talatang 10, 11, 12, hanggang 13. At in Tagalog version, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. 아멘. Again, sabay-sabay tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. 할렐루야. God bless you. I love you. Teacher, come here. Teacher, come here. Lahat daw ng guro ay pumunta rito. Teacher, come here. Teacher, come here. Yeah, I introduce you. This time, Solomon.
Tinatawagan lahat ng mga guro for introduce, we are about to be introduced to our actor from Korea. Okay, I introduce you my teacher. Our teacher. 할렐루야, 할렐루야, 오케이. 할렐루야. 스피커 할렐루야. 집사님. 네, 감사합니다. 네네, 할렐루야. 선교사님 감사합니다. 통역하신 감사합니다.